Mga nagtatangka, napigilan tayo sa paghanap ng katotohanan at katurungan, isa lamang ang sasabihin ko sa inyo, hindi kayo magtatagumpay sa masamang hangarin ninyo. Yung hindi nila kayang gawin na i-erode yung confidence ng publiko sa isang popular na leader, halimbawa, ginawa nila yan kay Pangulong Duterte, ginagawa nila yan kay VP Sara, ay gagamitin nila ang committee, Senate committee hearings. No? Inaakusahan na sa susunod, posibleng i-cite siya for contempt. So, yun yung sinasabi natin na ano ba yung standard? Ang palusot ay in aid of legislation na demolition naman kung tutuusin ang pinatutunguhan. What's up mga kababayan, News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin o pakinggan itong sina Sir Admar mga kababayan. Hindi naniniwala itong attorney na in aid of legislation ang nangyayaring hearing sa mga Duterte, kundi demolition job di umano ito. Totoo nga naman mga kababayan. Paano ba naman kasi kitang-kita kung paano gipitin at siraan ang mga Duterte na hindi lamang si PRRD kundi pati ang kanyang anak na Vice Presidente na si VP Sara. Na ngayon mga kababayan, ang panakot ng mga pulpul na Quadcom, i-cite in contempt ito sa susunod na pagdalo niya sa committee, Grabe naman talaga. Dagdag pang binanata ng abogado itong si Nadalima Teresa Ontiveros, na ngayong nakalalaya ito nagsisimula na naman na mga sik ng kadiliman upang protektahan ang mga kriminal at drug lords sa ating bansa. Na kanya pinasaringan itong si Delima, na noong DOJ Secretary ito, puro pagsasaya, puro party sa loob ng bilibid kasama ang mga mafia at pugante, na hindi ka ba nahihiya, Delima, sa mga pinagsasabi mo sa mga Duterte? Na wika nga niya, dapat niyang pasalamat pa sapagkat nakalalaya ito at kung maaari, wag na sanang makisawsaw pa sa usapin sa mga Duterte. Napakagaling na magsalita nitong abogado mga kababayan. Pero bagong lahat, wag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, kaysa manghina o masira ang mga Duterte, ang nangyayari ngayon lalo pang lumalakas ang puwersa nila Tatay Digong at VP Sara. Nakala siguro ng bangag na administrasyon at nitong mga pulpul na Tuwadcom, ganun na lamang masisira ang mga ito. Na hindi nila alam lalo pang nabubukas ang kaisipan ng taong bayan sa katotohanan na lumalala ngayon ang kriminalidad at droga under sa bangag na administrasyon. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Ikaw ba ay naniniwala rin, sabi nga ng mga netizen dito, hindi ito in aid of legislation, kundi dalawa. In aid of election and in aid of demolition. Napakalinaw niyan, Admar. Halimbawa, by definition kasi, napag-usapan na natin yan paulit-ulit, pag in aid of legislation, dapat higpitan nila na yung malinaw dapat yung patutunguhan ng direksyon. Pero ito, makikita natin na dahil may specific target na individual or grupo, ginagawa nila yan even kay sa ating mahal na pastor na si Pastor Quiboloy, na kung kayo ay meron ng matitibay na ebidensya, sampahan nyo na ng kaso sa hukuman. So, halimbawa, itong ginagawa nila, kaya nga napakalinaw nitong paglabag ng tungkulin, dahil ginagawa nila dahil sila mismo ay nagpapahayag ng pananagutang kriminal, na isang tungkuling eksklusibo sa mga korte. Na anong maiisip natin? Hindi yan in aid of legislation. Kung meron kayong gustong sirain at meron kayong gustong i-demolish na isang political figure or even isang political party halimbawa, pero kadalasan dahil espesipiko ang political target nila ay kadalasan ay ang sinisira nila yung hinaharap ng isang halimbawa magiging future president ng ating bansa, si VP Sara, or yung mga nakaraang administration. Yung halimbawa yung ginagawa nilang reinvestigation yung the drug war, na kung saan ay bakit nagkakaroon ng baliktaran ng pag-uunawa at posisyon tungkol sa drug war ni President Duterte, na malinaw naman nung araw
kahit na mismo yung mga nag-iimbestiga Tama, ay kanilang pinupuri at sinusuportahan, katulad ng mahigit 75% ng sambayan ng Pilipino na sumusuporta sa drug war, no? At pangalawa, halimbawa, nilinaw na yan ni Pangulong Duterte na wala pong state sanction killings, no? Dahil ang mahalaga sa drug war policy ay nakatuon tayo sa pagresolba ng tinatawag nating menace ng drug war, scourge of drug war, para maprotektahan ang future generation at para hindi tayo maging narco state. Alam natin na maraming excesses, kahit papaano ay ang mahalaga ay iyan ay excesses na nagkaroon ng investigasyon na dumaan sa tamang proseso, no? Pero ang kahalagahan dito, katulad nga na binabanggit ni PRRD, ay sa kadalasan ang naiipit ay yung kapulisan kasi nakatali yung kaliwang kamay mo habang ni-enforce mo yung ating drug war, no? Dahil in the sense na yung pananagutan mo, dahil siyempre titignan mo obserbahin mo, babalansehin mo yung situation. Now, of course, alam naman natin na ang ating kapulisan ay hindi yan lumalabas dahil may orden silang pumatay ng tao, or hindi yan functioning as if na ang ating institusyon ay pupunta sa kalye upang mamaril ng sibilyan, no? Kaya nga ito, nagkaroon ng abuso ng definition ng kung ano yung crime against humanity, na kahit mismo yung domestic policy ng drug war, pinaabot pa sa ICC, na alam natin na dismiss na ngayon, na tayo lang yung bansa na iniimbestigahan sa isang inherent internal domestic policy na drug war, halimbawa, na katungkulan niya ng ating pamahalaan, pero iniimbestiga bilang crime against humanity. So nasobrahan siya kasi hinihikayat mong manghimasok ang outside forces or foreign entity na makikita naman natin na walang accountability sa malawakan, no? Tumpak sir, kuwang-kuwa mo. Na yan nga din ang winiwika ng taong bayan, bakit panghimasukan pa ng ICC itong kampanya laban sa droga ni Tatay Digong? Napakalaking tulong nga ito na ginawa o nilunsad ng Sang Duterte. Dahil kung hindi ginawa ito ni Tatay Digong noon, baka narco state na ang bansang Pilipinas ngayon. Palibasa kasi itong si Risa Hontiveros may kaibigang drug lords, no? Kaya ganyan mamuliti ka pagdating sa mga Duterte. Anong maasahan natin sa isang senador na isang NPA, mga kababayan? Institution, kaya marami mga bansa, powerful countries, no, ang hindi ito pumapasok diyan sa ICC, halimbawa, Adman. Opo, ang napansin natin dito sa pagdinig ng Quadcom, dito sa pagdinig ni Risa Hontiveros kay Pastor Apollo C. Quiboloy, at yung kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang may commonality sila Lahat pala walang isinampang kaso. Ang tagal-tagal na nitong mga issue na ito, pero walang inihain na kaso sa kanila. And ang nangyayari, batay nga sa inyo pong pananaw, naging trial by publicity ang lahat. Parang naniniwala ka ba na may connection ito lahat, na yung in aid of demolition sadyang nakatutok dito kay Pastor, konektado sa mga Duterte, na konektado sa nalalapit na ilang taon na lang yan, 3 taon mahigit na lang yung presidential election sa 2028. Yeah, kaya nga, dahil politically charged, Admar, ang mga investigation na ito, yung mga tanyag na personahe, katulad ni dating Pangulong Duterte, VP Sara, Pastor Quiboloy, kung ikaw ay nagfa-function na ikaw na nga yung nag-iimbestiga, ikaw pa yung nagpro-prosecute, tapos ikaw pa yung pinapakita mo, although hindi ka nagpapataw ng parusa, ikaw pa yung nagdidetermine ng criminal liability. At kung malinaw yung mga ebidensya niyan, ipasok na yan sa hukuman, no? Ayan nga yung prinsipyo ng separation of powers sa isang demokrasya, no? At ang napapansin ko din dito, Admar, itong practice sa ating Senado, sa ating mga Senate committee hearings, alam mo, kinukumpara ko yan sa Amerika, no?
yung paggamit ng kapangyarihan contempt. May kapangyarihan ng Kongreso na meron silang yung citing individuals, no? Even resource person in contempt. Pero halimbawa yung i-order mo na i-detain ng sergeant at arms ang isang resource person kung ayaw sumagot or nagkaroon ng malaking pagdududa o pagkainis, alam mo dito sa Amerika, more than 1 century na hindi yan nag-order ng detention sa loob ng Kongreso, no? Kaya nagtataka kayo itong practice na ito, spasina, no? Attorney, sana baguhin na ninyo yan. Oo, buti pa yung every time na may mga rally, sasabihin pa merong maximum tolerance. Oo, tama. At saka yung pag-practice niyan, parang political ego tripping yan, power tripping ng mga committee members, no? Hindi na dapat gamitin yan yung pagdidetain. Tsaka pangalawa, bilang respeto sa separation of powers, na malinaw naman yan sa saligang batas, kung meron kayong inaakala na dapat issuean ng warrant of arrest, mag-apply kayo sa korte. Mag-apply kayo sa hukuman dahil sila talaga yung branch of government. Tama, lahat na lang sinasite in contempt. Tinatakot ng mga quadcom na ito. Grabe talaga. Government na makakagawa niyan, no? Kung meron kayong tinatawag na gustong i-enforce na subpoena, huwag niyong gamitin yung Senado na parang kayo yung quasi-judicial body. Dito sa Amerika, halimbawa, ini-enforce yan ng ating hukuman kasi malinaw at matingkad yung pagbabalanse at yung pagrespeto ng kada sangay ng pamahalaan, legislative, executive, at judiciary, no? Opo. So dito, unfortunately, katulad ng ating analysis at nababanggit ninyo, Admar, ay nanghimasok ang ating legislatura sa kapangyarihan ng ehekutibo at hudikatura. Idugtong ko na lang din kasi napo na rin si dating Senadora Lela de Lima doon ni Senador Jinggoy na bakit sa lahat-lahat ng administration na nakalipas na marami din mga insidente ng pagpatay, bakit ang Duterte administration, isa pa, naging CHR siya at based sa kanyang findings, meron daw yung involvement yung sa DDS, human rights violation, naging kalihim din siya ng Department of Justice na mas makapangyarihan siya compared dun sa CHR. Hawak niya lahat ng mga ahensya na may kapangyarihan na mag-imbestiga ng malaliman at pa siya, incumbent na sa Pinoy administration pa siya, cabinet secretary siya, kalihim siya ng DOJ. Tapos, ang kapansin-pansin, wala nga siyang naisampang kaso doon. Tapos nung sa pagdinig, sinasabi niya na sure siya na dapat may pananagutan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ganyan ba ang proseso ng batas natin? Na kung ikaw ay naniniwala mula noon, pero wala kang napatunayan, kahit na nung ikaw ay nabigyan ng posisyon na malawak ang kapangyarihan mo, walang resulta, pero basta yun ang paniniwala mo, guilty ka. Dapat mapanagot si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ganun ba ang proseso natin, attorney? Alam mo, Admar, kaya nga dapat ang mga pangunahing tanong sa kanya ay yung katulad ng sinasabi, anong ginawa mo? At so may mga seryosong aligasyon laban sa kanya, yung involvement niya, no? Kahit na yung Mantakin nyo yun mga kababayan, naging DOJ Secretary ang si De Lima pero siya mismo nakikihalubilo, nakikisayaw sa kulungan ng Bilibid, nakikiparty sa mga drug lords doon. Aba, napakakapal naman talaga ng pagmumukha. Salamat nga siya ngayon nakalalaya na. Kung ako sa kanya, dapat na lang siyang manahimik. Dahil wala namang magandang dulot ito. Lalo na't may edad ka na rin, De Lima. Pagluwag niya doon sa ating Bureau of Prisons na kung saan siya ay nagpa-party pa doon, no? Kasama yung mga identified na drug dealers or traffickers, no? So, makikita natin dito na kung seryoso ka, ikaw ay Secretary of Justice halimbawa, Admar, at gusto mo talagang tutukan itong malaking problema ng droga sa ating bansa, na kung saan ito ay makikita natin na napakalinaw na sinisira ang ating bansa,
bakit hindi mo ginawa yan? Hawak mo ang kapangyarihan ng investigasyon at pag-prosecute. So, makikita natin dito na pag kasi ang isang investigasyon ay politically charged, laging nasa timing sila. So, bakit nasa timing? Kasi tinitignan nila yung tinatawag natin yung tamang panahon na kung saan ay gagamitin nila ang committee hearings o investigasyon para sirain ang isang personahe politika, no? Yung hindi nila kayang gawin na i-erode yung confidence ng publiko sa isang popular na leader, halimbawa, ginawa nila yan kay Pangulong Duterte, ginagawa nila yan kay BP Sara, ginagawa nila kay Pastor Quiboloy ngayon, ay gagamitin nila ang committee, Senate Committee hearings, no? Maganda sana kung may katulad ng ating pinag-uusapan is maganda sana kung sa simula pa lang nililinaw na nila kung ano yung batas na gustong tuhugin at nililinaw nila sa kalagitnaan yung direction. Walang proper protocol, walang mahigpit na mechanics. So ayan dapat ang tignan ng ating Senado. Ilatag ninyo yung proper at saka specific mechanics. Very strict kayo dapat dyan para ma-meet nyo yung constitutional protection ng resource persons, ng private rights ng individual, no? Hindi itong makikita mo na in aid of demolition ng isang political figure, no? So halimbawa banggitin na rin natin itong threats, no? Na paggamit ng foul language or yung sinasabi nila na rude at unruly behavior yan. So sana ang Senado, kung ang paggamit ng foul language or inakala nyo yung rude behavior sa Kongreso habang inimbestigahan nyo ang isang bagay, kung yan ay hindi nagagambala or hindi sinisira ang kabuuan ng committee investigation, protected yan ng freedom of speech, no? So balansehin nyo yan, hindi yung dahil ayaw nyo yung lingwaheng ginagamit, no? Samantalang wala namang panganib na ginawa, wala namang paglabag na ginawa na napigilan ang investigasyon o nagkaroon ng inciting to sedition o rebellion, ay bahagi yan ng free speech. So napakalinaw na yan na itong ginagawa nila na pag-aabuso sa pag-threaten, no, ng contempt. Halimbawa, ginagawa nila yan kay Pangulong Duterte, no? Na inaakusahan na sa susunod posibleng i-cite siya for contempt. So, yun yung sinasabi natin na ano ba yung standard na kung saan ay ang isang resource person na naimbita ay nagiging mapanganib at Papayag ba kayo nun mga kababayan dahil lang sa pagmumura, no? O PI ni Tatay Digong na normal na ekspresyon niya isa-cite in contempt ito? Aba, di maaari yun mga kababayan. Napakalaking kabubuhan nun sa parte ng Kongreso kapag ginawa nila yun. nagke-create ng malakas at malinaw na obstacle sa Senado upang mag-function. Pero lahat ito hindi nangyayari. Kaya dapat tignan nila ito at baguhin itong mechanics ng Senate Committee hearings na ang palusot ay in aid of legislation, na demolition naman kung tutusin ang pinatutunguhan. Opo. At yun na nga no mga kababayan, narinig natin sila Sir Admar na purong katotohanan lamang ang winiwika nitong abogado na demolition job ang nangyayari at hindi aid of legislation. Kung kaya naman dumako naman tayo dito sa hinayupak na tambalos na ito na ang tapang-tapang magsalita sa harap ng kamera na hindi di umano magtatagumpay ang mga nagtatangkang pigilan ang Quadcom. Paano ba naman kasi mga kababayan, butata na nalaman na ng taong bayan na scripted ang ginagawa ng mga young guns ng mga ito na sina Kong Abante, Kong Dan Fernandez, Kong Acop at marami pang iba. Ating pasadahin ito. Not be easy, and that standing for what is right often means standing against the tide. But history has shown us time and again that no force can stand against the truth for long. Evil may cloak itself in power, influence, and wealth, but in the end, it is goodness that triumphs. Truth
though sometimes slow to reveal itself, will always, without fail, prevail. Sa mga nagtatangka, napigilan tayo sa paghanap ng katotohanan at katurungan, isa lamang ang sasabihin ko sa inyo, hindi kayo magtatagumpay sa masamang hangarin ninyo. Kapal. In this house of the people, we are on the right side of history. And make no mistake, no matter the challenges, no matter the opposition, we will stand our ground. We will not yield to intimidation or pressure. We will not be swayed by the attacks hurled against us. Instead, we will press on with even greater resolve, knowing that people are behind us, that history will remember our courage, and that our efforts are guided by the principles of justice and integrity. Utot nyo, kayo nga ang walang integridad na tinatakot nyo sina Garma, Espinosa, Guban, wika ni PNP Colonel Grialdo, na scripted, inalukan nyo pa na maging general tong mamang pulis. Kayo ang walang integridad, hindi ang mga Duterte. At yun na nga no mga kababayan, narinig natin tong mga nagbabagang balita ngayon. As always po, kita na lang ulit tayo sa ating next vlog. Huwag nyo po sana kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Marami po salamat mga kababayan, ingat and God bless.